Hello mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw, tutulungan kita kung paano magnegosyo sa maliit na puhunan. Kaya naman ngayong araw, kahit wala kang oven, ay kayang-kaya mong gumawa o makapagluto ng yema cake na sobrang lambot, ma-creamy, ma-cheesy, at napakaliit lang ng puhunan nito. Kaya pwedeng-pwede ka nang mag-umpisa. So dito kailangan natin ng 3 cups ng all-purpose flour. Mas mainam na salain ng 2 beses. Maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng baking powder at susundan natin ng half teaspoon ng asin. Maglalagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng instant yeast. So tamang narinig ninyo ha. Pero hindi po yan papait, huwag kayo mag-alala. At hahaluin natin. So nakakatulong yung instant yeast para mas, alam mo yun, yung parang may pagka-sponge yung ating cake. Then, pagkatapos natin mahalo, maglalagay tayo ng pinakabutas sa gitna. Saka natin dito ilalagay yung ating 3/4 cup ng tubig at susundan natin ng 1 1/2 cup ng white sugar. So, kung gusto niyong bawasan yung sugar natin, ay pwede naman. Susundan natin yan ng 2 piraso ng itlog na large size ang sukat. Then, hahaluin natin para ma-mix natin ng maigi at matunaw yung asukal na nilagay natin. At kapag okay na, susundan natin yan ng ating French vanilla. Gamit ko ay Flavorade. Naglagay lang ako ng 1 teaspoon. Then, mix lang natin ng maigi. So, isusunod na natin yung ating half cup ng vegetable oil. Then, yung ating 1 cup ng evaporated milk. Pwede rin po ang fresh milk. At saka natin haluin ulit. At once na okay na, tunaw na yung ating sugar, ay pwede na natin dahan-dahan ihalo yung ating harina na nasa gilid. So, ang kagandahan kapag sinasala natin ng 1 hanggang 2 beses, ay mas mabilis natin mapapasmooth yung ating cake batter gaya nito. So, wala pang ilang minuto, meron na kayong napaka-smooth na cake batter. At kapag okay na, so pwede na muna natin tong iset aside. Kasi tayo ay magre-ready ng ating mga paglalagyan. So, pwede nyo itong gamitin para sa inyong cake base. Bali dito, meron tayong llanera. Ang sukat nito ay small size. Maglalagay ako ng parchment paper or pwede kayong gumamit ng brown paper, yung pambalot ng pandesal. So, kada pan ay naglalagay po ako ng 3/4 cup. Pero, kung gusto nyo na medyo maliit yung inyong cake, kahit naman half cup ay pwedeng-pwede na. Siyempre, sa idin natin para pare-parehas ang sukat. Or kung gagawin nyo itong pang negosyo, mas mainam kung may timbangan kayo, ay timbangin ang bawat cake batter na ilalagay sa inyong pan para po talagang mas matansya natin at pantay-pantay ang laki ng ating mga cake. Then, pagkatapos natin mailagay, ay hahayaan muna natin to ng 30 minutes para mag-active yung ating instant yeast na nilagay. Then, habang nagpapaalsa tayo dun sa ating cake batter, dito muna tayo sa ating yema cake. Kailangan natin ng 3 piraso ng large egg yolks, 600 ml ng evaporated milk, 390 grams ng condensed milk, any brand ay pwede. Konting-konting egg yellow na food color, ay naman ay optional para maganda lang yung kulay. 1/4 cup ng cornstarch, ito yung magpapalapot. Then, half cup ng tubig. Ito naman yung pagkakanawa natin ng cornstarch mamaya. Maglalagay din tayo ng 1 tablespoon ng French vanilla para hindi maanggo o malansa yung ating yema. Then, gagamit tayo ng ating Bob butter oil blend para mas malinamnam yung ating yemang lulutuin. So, gamit ang ating pan, hindi pa nakabukas yan ha. Ilalagay natin yung egg yolks. Then, dudurugin natin ng maigi yan para maiwasan yung may buo-buo sa inyong gagamitin o sa ating lulutuin na yema sauce. Then, kapag na-mix na natin ng maigi, ayan, so smooth na talaga, no? So, saka natin ibubuhos o ihahalo dito yung ating 600 ml na evaporated milk. Ngayon, kung wala kayo neto, pwede rin po ang fresh milk at ating hahaluin. Pero maglalagay muna tayo dito ng ating egg yellow. Pero yun po ay optional ha. Kahit wala namang egg yellow ay pwede. Pero kung mapapansin nyo, mas maganda lang yung kulay ng ating yema sauce kapag merong konting kulay. Saka ko bubuksan yung ating kalan. So, electric stove yung aking ginamit. Sa katamtamang init lang.
kasi iniwasan natin to na masunog. At kapag nakikita ninyo na medyo umiinit na yung ating evaporated milk, saka natin dahan-dahan ilalagay yung ating 390 grams na condensed milk. So, any brand ng condensed milk ay pwede. Pero again, mga manay, kapag nalagay nyo na yung condensed milk, ay huwag nyo po itong iiwanan. Kasi may tendency na yan po ay masunog, kasi yan po ay bababa. So, kapag nasunog yan, may kita nyo parang may lumulutang dyan na parang mga dumi. Yun po ay nasunog na gatas. Kaya kailangan continuous yung paghalo hanggang sa makita nyo yung ganito. Kapag umiinit na hindi naman siya totaling kumukulo, maglalagay na tayo ng 1 tablespoon ng ating French vanilla. Ayan. Haluin lang natin. Then, itong ating kinanaw na cornstarch. Ayan. So, tinunaw ko na yung cornstarch sa half cup ng tubig. At dahan-dahan ilagay dito sa ating yema sauce at continuous pa rin ang paghalo. So, once na ilagay na yung ating pampalapot, mag-count lang kayo ng 3 to 5 minutes sa katamtamang init ng inyong kalan at magiging ganito na yan. So, parang mabigat na siyang haluin, pero hindi siya yung totaling malapot na parang yema. Pag ganyan na po, maglalagay na tayo ang ating panghuli, yung ating bab. So, 1 kutsara lang na butter. Kasi mas malinamnam po, mabango, tsaka talagang nagpapakintab din siya sa ating yema sauce. So, kapag ganito na, ay pwede na natin patayin yung ating pinaglulutuan, yung ating kalan. At hayaan na po natin to hanggang sa lumamig. So, dito naman tayo sa ating pinahinga na cake butter. So, may kita niyo parang nagbubula-bula na siya kasi umaalsa na. So, pwede na natin tong isalang sa ating steamer. So, 3 muna yung nilagay ko para hindi sila magsiksikan at hindi matuluan ng tubig. Tatakpan ko to at lulutuin natin sa katamtamang init ng 25 minutes. After 25 minutes, again, huwag nyo pong lalaksan yung init ng apoy ninyo para maiwasan na pumutok yung ibabaw. Gumamit ng malinis na toothpick, itusok sa gitna at once na wala nang dumidikit, ito po ay luto na. So, pwede na natin tong hanguin at palamigin. At habang pinapalamig ko yon, isasalang na natin yung natitira pang 3. Then, ganun din yung pagluluto, 25 minutes. Then, after ng ilang minuto nating pagluluto, eto na. So, palamigin lang muna natin to bago tanggalin sa ating pan. Then, dahil malamig na yung ating cake, eto na, yung aking mga gagamitin na tub. So, ito po, nabibili lang online. Meron din sa mga baking store na malapit sa inyong lugar. Magtanong-tanong lang po kayo. Kasyang-kasya dito yung small size ng llanera. So, gamit yung ating toothpick, paikot lang po para mas mabilis natin matanggal yung ating cake. Ayan o. So, kung mapapansin nyo, para siyang sponge cake na may butas-butas, diba? Kasi naglagay tayo ng instant yeast. Ngayon, sa magtatanong kung halimbawa, manay wala kaming instant yeast baking powder lang ang meron, pwede naman po, skip nyo na lang yung instant yeast na nilagay natin. So, ganito yung magiging itsura niya sa ating tub na pinaglagyan. Then, tapusin natin itong mga natira pa. Ayan o. Basta naluto po ng maayos at napalamig ng maayos, madali lang din itong matatanggal sa ating molder. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano natin tanggalin sa molder na hindi tayo gumamit ng toothpick. So, pwede nyo tabasin yung ibabaw. Kung gusto nyong flat na flat, pwede rin kayo maglagay ng palaman sa gitna, slice ninyo. So, nasa inyo na kung anong style lang gagawin ninyo para sa inyong paglalagay ng cake sa inyong tub. Pwede rin kayong gumamit ng mga 750 ml tub. Yun ang inyong gamitin. So, ganito yung ginagawa ko. Hindi tayo gumamit ng toothpick. Paikot lang. Parang binubuka-buka nyo lang para matanggal siya ng buo. Then, ayan. O, diba? So, wala siyang maligas-gas sa gilid. Tapos, tanggalin natin yung parchment paper na ating nilagay. Then, lagay na natin sa ating tub. At eto na. So, dahil ready na yan, malamig na yung ating cake. So, nagbawas lang ako mga manay. Tinanggal ko talaga nasa dulo kasi para pumalagyan ko ng maraming yema sauce. Then, ito yung ating yema sauce. So, ang ganda ng kulay niya. Alam mo yung talagang nakakatakam pag tinignan mo. So, maglalagay na tayo sa ating mga tub.
So, ang kagandahan dito sa ating Gemma sauce, napakasakto lang nung pagkakalapot niya. Hindi siya yung nagiging parang maha kapag lumalamig. At ang creamy. So, ganyan lang. Bale, dito sa sauce na ginawa natin ay makakapaglagay kayo sa 7 to 8 tubs ng Gemma cake. At dito sa ating recipe, sa mga magtatanong kung pwede ba itong i-bake, so yes, pwede po itong i-bake. So, ginawa natin itong pag-i-steam para dun sa mga nanonood na walang oven. Para po makapag-start silang, pwede silang kumita kahit nasa bahay lang. At isa itong magandang pagkakitaan kasi napakaliit lang ng puhunan natin dito sa ating recipe. Lalo na kapag marami ang inyong gagawin, mas lumiliit ang costing. So, tapos na ako maglagay doon sa 5 tab. Ito naman yung ating titikman mamaya. So, ayan o, magbubuhos tayo. At may kita nyo, hindi siya yung sobrang runny. Makapal siya kapag nilagay sa cake. Kaya doon para sa mga viewers ko na talagang nakasubaybay, meron akong recipe ng chiffon cake. So, pwede nyo itong gamitin, itong ating Gemma sauce para sa inyong pagninegosyo. At hindi pa natatapos dyan. Siyempre, hindi kompleto ang Gemma cake kapag walang cheese sa ibabaw. So, maglalagay tayo dyan. I-overload natin yan. So, isang dagdag idea to mga manay sa mga nanonood na gustong kumita kahit nasa bahay lang. Kasama yung inyong mga anak. Bonding moment yun na rin kasi magandang pangregalo, pang negosyo at panghandaan. At lalagyan din natin yung aking titikman. At habang nilalagyan ko to at aking kakainin, syempre, alam ko maraming magtatanong sa inyo kung magkano yung nagastos ko para dito sa ating recipe. So dito, lahat-lahat na mula sa gasol, electric, lagayan, at yung ating mga sangkap. So gumastos lamang po ako rito ng 329 pesos. So bali, i-divide natin sa 6. So, pumapatak lamang po ng 54 to 55 pesos kada isa. At pwede nyo maibenta ng 80 to 90 pesos. So, hindi na masama. At again, liliit pa ang costing neto kapag po marami ang ating gagawin. So, mas marami tayong gagawin. Doblehin nyo lamang po yung recipe ko para makapagluto kayo ng maraming Gemma cake. Isang masarap na recipe to mga manay na I'm sure na hindi kayo magsisisi sa lasa. Kaya naman abangan nyo pa yung mga ibang homemade natin na steam cake na gusto kong maituro sa inyo para naman pagkakitaan nyo. So muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at abangan nyo pa ang iba't ibang recipe na aking ibabahagi. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!